Pansin niya ang kakaibang tingin ng mga nadadaanan niya kahit nung sumakay siya sa jeep. Para bang may buntot siya sa puwet. Napadaan siya sa kung saan ang kambal niyang pinsan kasama ang mga kaibigan nito papunta sa library at tinawanan siya ng mga ito. Hindi niya pinansin at nagpatuloy sa library. Ngunit ganoon din ang reaksyon ng ilang mga estudyante. Nilapitan siya ng librarian. Miss, inabutan siya ng librarian ng isang sanitary napkin. Naguluhan na tiningnan niya ang hawak. Bakit niyo ako pinibigyan? Hindi niya na natuloy ang sasabihin ng isang long sleeve na jacket ay pumulupot sa kanyang bewang mula sa kanyang likuran. Napatingin siya sa likuran at nakitang si Jude iyon. Ma'am Lopez, ako na pong bahala dito. Sabi ni Jude na hinila ng marahan sila Nel palabas sa library. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Isang bote ng apple juice ang inilapag sa may gawin niya. Tiningnan lamang yan ni Lanel at nagtataka kung bakit siya inabutan niyo ni Jude. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Katulad din ang tanong ni Michael kaninang umaga. Sila lang dalawang nagtanong niyan sa kanya. Ngunit uminit ang gilid ng mga mata niya sa hindi malamang dahilan. Ayos lang ako. Sagot ni Lanel na binalik ang tuon sa kanyang binabasa. Kung yan ang sabi mo, parang hindi naman ito naniniwala sa kanya. May kailangan ka ba? Kung tatanungin mo ako kung nasan ang pinsan ko, ay hindi ko alam. Binuklat niya sa ibang pahina ang note. Jude's arms rested on the table and leaned. His gaze was on her. I'm not asking about your cousin. Nagtataka lang ako kung bakit gugupitin mo ang buhok mo ng ganyan. Nilingon na naman nila Nel si Jude. Her face was hard. Bakit ba nakikialam siya sa ginagawa niya? Tutulungan ba siya nito kung sasabihin niya ang dahilan? Gustong matawa ni Lanel. Siguro ay kapag kinwento niya malalaman ng kambal at mas magiging matindi ang pamamalupit nito sa kanya. It's none of your business kung anong gusto kong gawin sa sarili ko. Medyo may diin ang kanyang sinabi. Pwede ba umalis ka na lang? Nag-aaral ako dito eh. Ayaw niyang maging ganon sa lalaki. Unkind. Pero pagod na siya sa araw na iyon. Gusto niyang mapag-isa. Malayo sa pansin ng mga tao. They won't understand her pain. And she couldn't do anything to save herself until she graduated. Iyon lang ang pag-asang nakikita niya para sa kanyang sarili. One day, she won't have this pain and won't let anyone mistreat her. Bumuntong hininga si Jude at inilapit ang bottle ng apple juice sa kanya. I understand. Curious lang ako. Siguro hindi mo gagawin ng ganyang gimmick kung walang dahilan. Gimmick? Nasabi tuloy nila Nel sa kanyang isipan. Bago pa siya makapagsalita ay tumayo na si Jude at iniwan siya. Why would he care? Tanong na bumabagaba kay Lanel sa sarili. Dumako ang tingin ni Lanel sa bottle juice na iniwan nito. Hindi siya masamang tao na hahayaan niya lamang ang ibinigay nito o kaya naman ay itapon. Nakakaramdam nga siya ng guilt sa nasabi niya kanina. Sadya lang talagang sobrang bigat na talaga ng nararamdaman niya. Pagka-uwi sa bahay ay pinalinis siya ng kanyang tita Rosa dahil bibisita mamaya ang Davidson. Kahit nais pang magpahinga ni Lanel ay hindi niya magawa. Dalian mo dyan, Lanel. Magluluto ka pa ng ulam. Aburido ng tita Rosa niya na nais malinis at presentable ang lahat. Pagkatapos niyang maayos at malinis ang inutos ng kanyang tita Rosa, ay nagtungo kaagad siya sa kusina upang magluto ng pagkain para sa bisita. At saktong 8 ay natapos na siya sa pagluluto. Dumating ang mga pinsan niya at inihanda ang sarili. Akala niya ay tapos na siya. Since hindi naman siya ang nagsiserve ng pagkain, subalit inutusan siya ng 2 kambal na labhan ang mga damit nila. Hindi na kaya ni Lanel.
Wala na siyang lakas para doon at nais na lang niyang magpahinga muna. Kailangan niya pang mag-study sa orals niya bukas. Bukas ng umaga ko na lamang gawin ang mga labahan, sabi ni Nel. Biglang sumama ang mukha ng dalawang kambal. Sino ka ba para tumanggi? Palamunin ka lang naman dito. At may gana ka pa talagang tumanggi, ha? Turo naman ni Eliza sa dibdib ni Nel. Wala kang karapatang tumanggi, no? Naninirahan ka dito sa amin. At ang mga gawain mo dito ay dapat mong gawin. Gusto mo ba makatikim ka ng galit namin? Banta nito na huli pang sinabi. Kahit anong pakiusap ang gawin ni Nel, alam niyang manhid ang mga puso nito sa kanya. Kaya tumanguna lamang siya na naluluha sa sobrang galit na nararamdaman na hindi niya mailabas. Wala pa siyang kain habang naglalaba. Kung pwede nga lang washing machine ang gamitin, ay ayaw ng dalawang pinsan niya dahil masisira ang mga iyon lalo pat mahal ang mga damit nila. Ni minsan ay hindi siya nabigyan ng kahit damit man lamang sa ukay-ukay ng kanyang tita Rosa. Halos mga damit niya ay kinalakihan niya lamang at ilan ay binili niya sa kakarampot na allowance niya. Napapikit siya habang naglalaba at napadilat siya ng mata nang may marinig na yapak na papalapit. Pagtingin niya sa kanang gawi sa may kusina na backdoor ay si Jude iyon. Napakunot ang noon nito na makita siya roon. Kumain ka na ba? Tanong nito na nakatingin sa namumutlang mukha ni Nel. She's tired and wanted to sleep as well as hungry. Tapos na, pagsisinungaling niya. Lumapit ang lalaki sa kanya at tiningnan ang mga labahan niya. It's already 10 p.m. Tatapusin mo pa ba yung mga damit mo? Halos hindi ka pa nga nangangalahati. Usisa ni Jude. Mga damit mo ba ito? Bakit ka ba naririto? Ginugulo mo lang ako sa ginagawa ko dito eh. Pag-iiba pa ni Nel ng usapan. Ayaw niya namang magsinungaling dito ulit. At halata naman na hindi niya nga mga damit iyon na halos dresses. Gusto ko lang magpahangin. Bakit ba hindi ka gumamit ng washing machine para mas mabilis? Suwestyon ni Jude. Gusto ko ng ganito. Isa pang pagsisinungaling niyang sagot. At itinoon na ang atensyon sa ginagawa. Baka mapansin nito na nagsisinungaling siya. Napahinto sa ginagawa si Nel na hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Napaangat siya ng tingin dito at nanlaki ang mga mata. Ganon na lang bumilis ang tibok ng puso niya at nahihirapan siyang huminga na nasa tabi niya ito. Yumukod. Look at your knuckles, may mga sugat na. Concern na sabi nito. Umiit ang mukha ni Nel at kinuha ang kaliwang kamay na hinawakan ng lalaki. Normal to. Mas mabuti nang bumalik ka na roon. Siguradong hinahanap ka na nila. Pagpapaalis niya pa rito. Umayos ang tayo si Jude na hindi na inalas ang tingin sa kamay niyang may sugat. Hindi niya nga iyon inalintana. Pero ngayon, ramdam niya na ang hapdi niyon. Hindi ko maintindihan, Nel, kung bakit. Wika ni Jude na bumuntong hininga. May nais itong sabihin na hindi na lamang sinabi sapagkat alam nitong hindi magsasabi si Nel ng totoo dito. Anong bakit? Nagtatakang sabi ni Nel ngunit nakita niya na bumukas ang pintuan. Kaagad siyang bumalik sa ginagawa. Ang tita Rosa niya ang lumabas. Jude, nandito ka lang pala. Iho, paalis na kayo. Sumalyap si Rosa kay Nel na ang ngiti ay pilit. Nel, kumain ka na muna. Busog pa po ako, Tita Rosa. Pagtanggi ni Nel. Lumapit si Jude kay Rosa at sinabing, may nakita akong washing machine. Bakit hindi niyo pinapagamit sa pamangkin niyo? Nagulat si Rosa sa narinig. Hindi ka agad ito nakapagsalita. Yun kasi ang gusto ni Nel. Hindi ba, Nel? Tawag pa nito kay Nel. Tumanguna lamang si Nel at kung magsalita siya ay nanginginig na ang boses niya sa kasinungalingan at sa sobrang pagod at gutom na kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Iyan kasi sila Nel, iho. Gusto ang mga bagay na hindi na dapat gawin. Napakabait na bata nga. Wika pa ni Rosa na inakay papasok sa pintuan ng backdoor ng kusina.
Sumulyap na lamang si Jude kay Lanelle na nakayukong naglalaba. Nang matapos si Lanelle sa paglalaba, ay patang-pata na ang katawan niya na nais niya na lamang ay matulog. Magpahinga. Napaupo siya sa kanyang kama habang pinipigilan na huwag mapaiyak, ngunit hindi niya na napigilan lalo pang hapde ng kanyang mga kamay. Nais siyang kumain, ngunit wala nang natira. Kailangan niya pang magluto ng kanin at ulam na dilatang sardinas. Iyon na lamang ang natira. Hindi siya pwedeng makialam ng laman ng fridge na utos ng Tita Rosa niya na ang paliwanag ay hindi iyon kasama sa perang natira mula sa mga magulang niya. Kaya ang pagkain niya ay depende sa natitira o ibinibigay ng Tita Rosa niya. Konting tiis lang. Makakaalis din ako sa ganitong kalagayan. Pampaganang sabi niya sa sarili upang bigyan ng pag-asa ang sarili. Late na sa klase si Lanelle kung kaya hindi na siya napagbuksan ng professor sa major subject niya. Kung hindi sinarado ang pintuan ng kwarto niya ay hindi sana siya malilate. Alam niyang ang mga pinsan na naman niya ang may gawa niyon. Pansin niya ang kakaibang tingin ng mga napapadaan niya kahit nga noong sumakay siya ng jeep. Parang may buntot siya sa puwet. Napadaan siya sa kung nasaan ang kambal niyang pinsan kasamang mga kaibigan nito. Papunta siya ng library at tinawanan siya ng mga ito. Hindi niya pinansin at nagpatuloy na nagtungo sa library. Ngunit ganun din ang naging reaksyon ng ilang mga estudyante. Nilapitan siya ng librarian. Miss, binigyan siya ng librarian ng isang napkin. Naguguluhan na tiningnan niya ang hawak. Bakit ho binibigyan? Hindi niya natuloy ang sasabihin nang ang long sleeve ng jacket ay pumulupot sa kanyang bewang mula sa kanyang likuran. Kaya napatingin siya sa likuran at nakitang si Jude iyon. Ma'am Lopez, ako na pong bahala dito. Sabi ni Jude na hinila naman ng marahan si Lanelle palabas sa library. Ano ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako. Pilit niyang inaalis ang kamay nitong hawak ang papulsuhan niya. Napansin niya ang liit niyon sa kamay nito na parang nakahawak lang ito ng baseball bat. May dugo ka sa likuran mo. Hindi mo ba napansin man lang? Dugo sa likuran ko, oh. Nagtatakang sabi ni Lanelle at huminto si Jude sa gilid ng hallway na malayo sa mga mata ng estudyante. Tiningnan niya ni Lanelle pagkatanggal niya sa jacket nito at napaawang siya sa bibig. Oo nga, may dugo sa puweta niya. At tapos na akong dalawan ngayong buwan na. Ani Lanelle, iniisip kung saan siya nakaupo na may dugo ngunit wala naman siyang inupuan ng ganon. Are you sure? Tanong ni Jude na nakataas ang dalawang kilay. Kaya tiningnan niya si Lanelle nang nakasimangot. Oo, baka may naupuan lang akong ketchup o kung anong bagay kung kaya nagkaganito. Alam naman ni Lanelle na ang kambal na pinsan niya na naman ang may gawa niyon. Hindi siya makatingin ng maayos kay Jude. Sa tingin ko hindi ka magaling magsinungaling, Lanelle. Puna nito sa kanya at medyo natatawa ang mukha. Kung ayaw mo sabihin sa akin ang totoo, mas mabuting may gawin tayong paraan sa problema mo ngayon. Lumabas si Lanelle sa comfort room suot ang bagong bestida. Nahihiya siyang tanggapin niyon mula kay Jude ngunit may oral at reporting siya mamaya. Tsaka wala din siyang extra na paibabang suot at ang maaari niya lamang na gawin ay labhan niyon. Hindi pa siya nakakalabas sa hallway ng comfort room ay bigla siyang hinila ni Eliza at tinulak siya sa dingding. Her back pressing against the wall. Kinukontra mo ba talaga ako ha, Lanelle? Galit na sabi ni Eliza. Pati ba talaga si Jude inaakit mo? Akala mo hindi ko malalaman ano, huh? Sa tingin mo makukuha mo si Jude sa akin? Hindi ako papayag. Nagkakamali ka, Eliza. Tinulungan lamang. Isang malakas na sampal ang ginawa ni Eliza sa kanya na ikinagitla niya. Kitang-kita ko na sinamahan ka ni Jude sa bumili ng school skirt at sinamahan ka pa papunta rito. Kaya alam kong galawan mo na yan, Lanelle. Sa tingin mo ba magugustuhan ka ni Jude? Isang kagaya mo na palamunin at akala mo maganda ka? Akma nitong sasampalin uli si Lanelle bago pa mangyari iyon na hinawakan niya ang kamay ng kanyang pinsan.
Tama na! Wala kang karapatang gawin to sa akin. Galit na wika nila Nell na tinulak si Eliza. Napahawak ito sa gilid ng sink upang hindi matumba. Namumulang mukha sa galit. How dare you do that? Nanggagalaitin na wika ni Eliza at akmang susugurin na sila Nell. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Saan hahantong ang eksena nitong dalawa? Tuluyan kaya silang magkasakitan? Ano pa kayang mga pang-aapeng mararanasan nila Nell laban sa kanyang mga pinsan? Ano naman kaya magiging papel ni Jude sa kanyang buhay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!